New Saga. Like at subscribe ka naman, hihi, salamat. Sa mundo ng Lunders, maraming lahi ng humanoid tulad ng tao, elves, at dwarves. Pero nariyan din ang mga demons, kaunti lang sila, pero labis ang lakas kumpara sa iba. Matagal nang naglalaban ang dalawang panig na ito, kaya nahati ang buong kontinente sa silangan at kanluran. Pero nang maupo sa trono ang isang mahinaong Demon King 300 taon na ang nakalipas, ay pansamantalang tumahimik ang mundo. Sa kasamaang palad, nitong taon 2826, nagbago ang lahat ng isang bagong Demon King ang maupo. Agad itong nagdeklara ng matinding digmaan at tinawag bilang Great Invasion, na siyang naging sanhi ng sunod-sunod na pagbagsak ng mga magkakaratig bansa, at sa sumunod na taon, mismong Gargan Empire, na pinakamalakas sa lahat, ay tuluyang bumagsak. Sa kabila nito ay hindi sumuko ang mga natitirang sundalo ng tao. Pinagsama-sama nila ang mga natitirang puwersa at nagplano ng huling atake laban sa mga demons. Isang matapang na suicide squad ang sumugod sa kastilyo ng Demon King para tapusin ang laban. Sa gitna ng tensyon, humarap sila sa isang demon warrior na may hawak na bihag, kaya naman pinakiusapan sila ni Theron na mauna na at siya na raw ang bahala sa kalaban. Wala naman naging choice na ang ating bida kundi ipaubaya na kay Theron ang nasabing laban, hanggang sa makarating na nga sila sa harap ng isang higanteng gate. Kinuha ng Kyle ang isang maliit na bote, ininom ang laman nito, ayon nagka-sore eyes at namula ang kanyang mga mata. Pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanila ang isang pulang jewel. Lumapit naman si Kyle dito, ngunit bigla na nga lang may lumutang na mga pulang orb. Sinubukan niyang iwasan gamit ang espada niya, pero tinamaan pa rin ang binti niya. Isang orb na nga sana ang tatapos sa kanya, pero hinarang ito ng kasama niyang mage gamit ang magic staff. Sa kasamaang palad, di ito kinaya ng kasamahan niya na siya nang nawala sa mismong harap niya. Bigla namang lumitaw ang Demon Lord at nagpakawala ng sunod-sunod na atake. Kahit sugatan, ay tumayo pa rin itong si Kyle at nakipaglaban. Sa lakas ng kalaban, ay napatanong na nga itong si Kyle kung ano raw bang klaseng atake ang gamit nito. Ipinaliwanag naman ng kanyang espada na tinatawag daw itong Elimination, isang high-level spell na kayang sirain ang lahat ng tamaan nito. Dahil dito ay napagdesisyonan na nga ni Kyle na gamitin na ang buong lakas niya, at ginamit ang buong kapangyarihan ng magic gem sa espada niya. Sa tulong ng gem, nagawa niyang salagin ang magic ng kalaban at tuluyang nasaksak ang Demon Lord, hanggang sa nawala na ito. Pagkatapos ng laban, napahandusay siya sa sobrang pagod at sakit, at sa wakas nga raw ay tapos na ang lahat, sabay moment ng ating bida at bagamat tapos na ang digmaan ay siya na lamang mag-isa ngayon, habang inaalala ang lahat ng mahal sa buhay na nawala sa kanya. Dito na nga niya napansin ang pulang jewel na naglalabas ng kakaibang liwanag. Kahit sugatan, pilit siyang bumangon at gumapang papunta sa jewel para pigilan kung ano man ito. Nang mahawakan niya ito, ay bigla na lamang nagliwanag ang paligid at lumitaw ang isang magic circle sa sahig. Tila isang butterfly ang nag-fly-fly sabay dumapo sa isang bulaklak, tapos biglang naglaho. Pagmulat ni Kyle, nahiwagaan na nga ito at panoong nasa kwarto niya na raw siya, sabay tumayo at lumapit sa bintana, na lubos ang pagtataka sa mga nakikita, dahil taliwas sa kanyang natatandaan ay tila fresh na fresh ang kanilang bayan. Kaya napaluha at iniisip na panaginip lang lahat ng ito. Biglang pumasok si Lizzie sa kwarto para gisingin siya, pero nagulat itong gising na si Kyle, sabay lumapit at tinanong ang ating bida kung okay lang daw ba ito. Abat hindi na nga nakapagpigil si Kyle, at agad niyakap ang dalaga, at inaakalang ang panaginip lamang ang lahat. Wala na nga raw siyang pakialam basta't ang alam niya raw ay masaya siyang nakita ang dalaga sabay pinisil na nga lahat ng mapipisil kay Lizzie. Pulang-pula na nga ang dalaga sa ginagawa ng ating bida hanggang sa pareho na ngang natamba ang dalawa sa kama. Dahil sa hiya at inis, ay tinulak na nga ni Lizzie ang binata sabay binanatan sa sikmura, at ano raw ang ginagawa ng binata. Agad na nga itong umalis sa kwarto, habang si Kyle, namimilipit sa kama, at biglang napaisip na naramdam niya yung suntok. Ibig sabihin, hindi raw ito panaginip. Ginalaw niya ang kumot at dito nakita ang pulang jewel na nakita niya noon. Dahil dito ay sigurado na siya na totoo lahat ng ito. Tumayo na nga siya at tumingin sa salamin at nakitang mas bata na ang itsura niya, at wala na rin siyang sugat na siyang lubos pinagtaka ng ating bida. Dito na nga niya unti-unting napagtanto na malamang bumalik siya sa nakaraan.
Tinitigan niya ang pulang jewel sa kamay niya, iniisip na ito ang dahilan ng lahat ng ito. Kalaunan ay nakaramdam na nga siya ng gutom, kaya bumaba na siya sa dining room. Nagulat siya sa dami ng pagkain, kaya naalala noong mga panahong nilulutuan siya ni Lizzie at ng kanyang nanay. Napangiti siya at nagsimulang kumain, halos maiyak pa siya sa sarap dahil ang tagal na mula nang huli siyang nakakain ng ganito. Hindi nagtagal, naubos niya lahat ng pagkain hanggang sa biglang dumating si Theron at nagulat nang makita niyang ubos na ang lahat ng pagkain. Natulala na nga ang ating bida at kamakailan pa nga lang ay kasama niya ito sa digmaan, hanggang sa mapatingin na nga ito sa kanya at nagtanong kung bakit siya nakatitig. Change topic na nga lang si Kyle at nagtanong kung anong petsa ngayon, hanggang sa nagulat siya nang marinig na taon 2823 pa lang at ika-24 ng Mayo ngayon. Di na nga makapaniwala si Kyle at sinigurado kay Theron kung di raw ba ito nagkakamali. Tumawa lamang si Theron at sinabing birthday pangaraw ng ating bida ngayon, kaya pagbibigyan niya na lamang daw ito kahit inubos nito ang pagkain, pupunta na lamang daw siya kay Lizzie para manghingi ng pagkain, kahit daw magmakaawa pa siya. Naiwan na ngang nagtataka si Kyle at kung talaga raw bang posibleng bumalik siya sa nakaraan dahil sa magic. Agad na nga siyang nagpunta sa library sa tabi ng bahay nila. Doon, nakita niya ang nanay niya, nagbabasa ng libro, at buhay na buhay. Nagulat ang nanay niya nang makita siya roon dahil bihira raw siyang bumisita. Wala naman ng paligoy-ligoy si Kyle at tinanong ang hermit niya tungkol sa magic. Nagtanong si Kyle kung posible raw ba ang time travel magic. Sumagot naman agad ang nanay niya na may spells daw na may kinalaman sa oras pero sobrang hirap nitong gamitin. Kahit daw ang pinakadakilang mage, hindi kayang bumalik kahit isang segundo sa nakaraan dahil sobrang laki ng kailangan na magic power. Tinanong ni Kyle kung posible raw ba ito kung gagamit ng magic item. Nagulat ang nanay niya at sinabing, oo, kung gagamit ng magic item para mag-imbak ng magic energy, ay posibleng mangyari ito. Pero aabutin daw ng 1,000 taon para makaipon ng sapat na enerhiya. Tinanong naman ni Kyle kung posible ba kung gagamit ng forbidden ritual. Biglang natigilan ang nanay niya at tinanong kung saan niya narinig yun. Palusot naman ang ating bida na nabasa lang daw niya sa libro. Ipinaliwanag ng nanay ni Kyle na para magawa ang time travel gamit ang forbidden ritual, kailangang magsakripisyo ng kalahati ng populasyon ng buong kontinente. Napaisip si Kyle, kung ganoon, posible pala talaga ito, lalo na at ganito nga ang nangyari sa pinanggalingan niyang oras. Pero agad ding sinabi ng kanyang ina na kahit gawin yun, wala pa ring artifact na kayang mag-imbak ng ganoon kalaking magic power para gumana ang time travel. Kumuha siya ng isang libro, binuksan ito, at ipinakita kay Kyle ang larawan ng isang makapangyarihang artifact, ang Sacred Dragon Heart. Nagulat si Kyle dahil kapareho ito ng pulang jewel na hawak niya ngayon. Ipinaliwanag ng kanyang ina na ang Ancient Magic Kingdom of Zorals ay umunlad ng mahigit 1,000 taon dahil sa artifact na yun. Ngunit nang maubos ang energy nito, bumagsak din ang kaharian. Naniniwala siyang kaya nitong mag-imbak ng sapat na energy para sa time travel, pero matagal na itong nawawala at posibleng nakuha na ng mga demons. Doon na naintindihan ni Kyle ang koneksyon nito sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Masaya ang kanyang ina dahil matagal na silang hindi nagkakausap ng ganito. Humingi naman ng tawad si Kyle at ipinaliwanag niyang hindi niya sinasadyang iwasan siya noon. Napansin naman ng kanyang ina na parang mas naging matured siya ngayon, at tila raw ba nanggaling sa future, pagbibiro na nga nito sa kanya, saka inaya siyang kumain dahil nagluto nga raw si Lizzie para sa kanila. Natigilan naman si Kyle at sinabing naubos na raw niya, kaya napailing na lamang ang nanay niya at sinabing birthday niya naman kaya okay lang. Maya-maya, nag-moment na nga si Kyle at mag-isa sa labas habang hawak ang Sacred Dragon Heart, nag-iisip kung bakit siya binalik sa nakaraan. Bigla namang lumapit si Lizzie sa kanya, kaya humingi ng tawad si Kyle sa nangyari kaninang umaga. Tinanggap naman ni Lizzie ang paghingi niya ng tawad sabay ipinaliwanag ni Kyle na dala lamang yun ng masamang panaginip na napanaginipan niya. Tinanong naman siya ni Lizzie kung tungkol saan ang panaginip niya, at bagamat hindi masabi ng direkta ni Kyle, ay nagbigay siya ng pahiwatig na may kinalaman ito sa pagkamatay ni Lizzie. Doon na intindihan ni Lizzie kung bakit parang balisa si Kyle kanina. Ngumiti ito at sinabing ayos lang, sabay bati sa kanya ng happy birthday. Napatingin si Kyle kay Lizzie at naalala niyang 3 taon mula ngayon,
ang kanilang bayan ang unang masasalanta sa pagsalakay ng mga demons, kung saan nawala lahat, pati si Lizzie. Doon sinabi ni Kyle sa sarili na siya lang ang may alam sa mangyayaring trahedya makalipas ang 3 taon. Kung hindi siya kikilos, mauulit lang ang lahat ng trahedya at mawawala na naman ang mga mahal niya. Kaya naman buong tapang niyang sinabi sa sarili na babaguhin niya ang tadhana. Tumayo siya at sumigaw, handa raw siyang gawin ang lahat, basta't mapigilan lamang ang trahedya at mailigtas ang mundo, na siyang lubos kinagulat na nga ni Lizzie. Kinagabihan ay nagsulat si Kyle ng isang diary ng lahat ng kanyang mga naaalala tungkol sa hinaharap. Iniisip niyang makalipas ang 3 taon, ay muling aatake ang mga demons. Alam niyang walang maniniwala sa kanya kahit ipagsabi niya ngayon, kaya napagpasyahan niyang patayin na lang ang Demon King bago pa mangyari ang lahat, pero napagtanto niyang hindi pa sapat ang kanyang lakas para magawa ito ng mag-isa, kaya tumayo na lamang sabay kinuha ang kanyang espada. Patayo na rin lods ng like at subscribe ko dyan, hihi salamat.